Health and Travel at Serbisyo Publiko. Serbisyo Publiko with Dr. Hilda C. Ong. Ang programang tunay na serbisyo publiko na nakaka-touch ng puso. Health and Travel at Serbisyo Publiko. Ang programang tunay na serbisyo publiko na nakaka-touch ng puso. Ako pa rin ang iyong agarang serbisyo lady, Dr. Hilda Ong. Batay sa datos, nasa 4,177 ang kabuuang bilang ng mga sanggol na ipinapanganak sa bansa bawat araw o katumbas ng 174 bawat oras. Ang normal na laki ng isang sanggol ay nasa pagitan ng 18 inches hanggang 20 inches. Pero marami ang nagtataka na parang nagiging mabilis ang paglaki ng isang sanggol matapos maganap ang unang yakap ng ina sa kanyang sanggol. Ano ang masasabi ng siyensya sa mahiwagang ugnayan na ito ng ina at ang kanyang sanggol? Pag-usapan natin yan ngayong umaga at makakasama natin mula sa National Children's Hospital o NCH, si Dr. Sherwin William M. Leonardo, Neonatology ng National Children's Hospital. Magandang umaga, Dr. Leonardo. Yan po. At habang hinintay po natin si Dr. Sherwin William Leonardo para siya po isang neonatology para alamin natin ano po ba ang lalo sa mga bagong panganak, di ba? Sa mga bagong mami, lalo yung mga may firstborn baby. Yan po. Magandang umaga po, Dr. Leonardo. Magandang umaga po, Dr. Hilda, at sa mga tagapakinig po sa inyong programa, magandang umaga po. Yes po, Doktor. Ano po ba itong tinatawag na first magical hug o unang yakap sa pagitan ng ina at ang kanyang sanggol? Opo, Dr. Hilda, ang unang yakap po ay isang kampanya ng Department of Health at itinagubilin po ito ng World Health Organization or WHO at ng UNICEF para po ito maipalaganap ang Essential Newborn Care Protocol. Ang protocol po na ito ay isa pong simple ngunit epektibo na intervention para po mapabuti ang kalagayan ng ina at ng sanggol sa pagpapanganak. Ito po ay binubuo ng 4 na time-bound interventions o mga aksyon at iisa-isahin po natin ito sa ating diskusyon. Ano po ba ang unang ginagawa, aksyon, matapos na ipanganak ang isang sanggol? So ang unang step po, ang unang hakbang ay ang agaran at mabusising pagtuyo ng bagong silang na sanggol. Gamit po siyempre ang malinis at tuyong tela o linen. So thorough drying po ang ginagawa po ng nag-catch ng baby, no? Sinisimulan po yan sa mata, mukha, ilong, harap at likod at mga braso at binti. Habang si baby po ay nakapatong sa tiyan ng nanay. Opo. Yan to. Tapos siyempre kapag ang mother ay nasa delivery room pa, di ba, kung matapos tuyuin ang sanggol at nagsisimula na ito umiyak at makaroon ng paggalaw, so ano ang susunod na gagawin? Opo. Pagkatapos po ng mabusising pagtuyo, no, ang susunod po na aksyon ay ang pangalawang step po natin. Ito ay ang early skin-to-skin contact. No? Ito po ay ang pagpapanatili na nakalapat ang sanggol sa dibdib ng nanay. No? Dahil ito po ay nakapagdulot ng init sa bagong silang at nakapagbigay rin ng protection sa sanggol. Dahil po na-expose po si baby sa good bacteria na meron si mommy. No? Pagkatapos pong tuyuin ni baby, no, ilalagay ko siya sa tiyan ni mommy at dahil po ito ay skin-to-skin contact, no, tatanggalin po yung gown, ililislis po yung gown ni mommy at nakadapa po si baby at nakatagilid po ang ulo upang maganda ang paghinga po nito. No? At kailan ang tamang pagkakataon para putulin ang higop o ang yung umbilical cord na matapos ipanganak ang sanggol? So,
Kailan po pinuputol? Di ba ang nagpuputol doon ay kanyang OB? Opo, or ang midwife na nagpaanak po sa kanya. Opo. So, yan po ang ikatlong hakbang ng Essential Newborn Care Protocol. Ang angkop na pag-ipit at pagputol ng higod o umbilical cord. At ito po ay ginagawa kapag tumigil na po ang umbilical cord sa pagtibok, sinasalat po yan ng OB-GYN or ng midwife, at pag tumigil na po sa pagtibok at nagiging flat na po ito, dito po puputulin ko. Usually po ito ay nasa 1 hanggang 3 minuto na pagkasilang ng sanggol. Eh di, kasi, di ba, lalo na para sa mga firstborn baby, yung unang baby pa lang, kapag sila ay nauwi na sa bahay, ano ang dapat nilang gawin doon sa court, doon na sa pinutol? Kasi iba po ano-anong may mga yaya na kung anong dinadrops. So ano ang tamang gawin para hindi makaroon ng infection ang baby? Apo. So una-una po ang hindi na po nire-recommenda ang paglinis ng pusod ng kahit anong substance like yung alcohol or antiseptic, dahil napapabagal po nito ang pagtuyo ng pusod. So ang recommendation po is dry cord care. So hahayaan lang po na mahanginan at matuyo ang cord at kusa po itong matatanggal. Ganun din po, hindi rin po nire-recommenda na maglagay po ng big kiss sa bagong silang na sanggol. Dahil pag hindi po ito napalitan, yung big kiss hindi napalitan, magiging madumi po ito at magkakaroon po ng mikrobyo at magiging sanhi po ng infeksyon. At syempre, matatakpan po yung cord na dapat ay natutuyo sa hangin. So matatakpan po yon. Tapos pwede pong magdulot ng irritation o magsugat din yung cord na nasasagi ng big kiss. So, Doktor, pag naging dry na po yun or naging tuyo na po yung cord, kusa naman po ito matatanggal, usually hanggang 1 hanggang 3 linggo ng pagkapanganak po. So normal lang na umaabot ng 2 hanggang 3 linggo? Opo, iba-iba po yan. Meron po yung mga first few days natatanggal na kung na sobrang tuyo na, meron pong 1 week. Umaabot din po yung iba po, umaabot ng 3 linggo. Pero usually po, mga less than 1 to 2 weeks natatanggal na po yung cord ng baby. At napag-alaman ko, Dr. Leonardo, sa panahon daw ngayon, hindi na raw uso ang paggamit ng big kiss. Kasi nung panahon ko, yung sa 2 anak ko, nilalagyan po ng big kiss, diba? Ito tinatali dito sa kanyang, sa kanyang pusot na. Opo. Gaya po ng nasabi ko kanina, hindi po nire-recommend ang paggamit ng big kiss. Bukod sa maaari itong magkaroon ng epekto sa paghinga ng baby, pag hindi nga po natanggal yung big kiss, magkakaroon po ng infection kasi nga pag hindi natanggal, mag-accumulate ng bacteria o mikrobyo, Tapos yung cord na pag hindi pa tuyo, pag mga first few days of life ng baby, hindi siya mahanginan kasi natatakpan po ito ng big kiss, Kaya hindi matutuyo agad at hindi malalaglag agad yung cord ng baby. So, ang recommendation po ay hindi maglalagay ng big kiss at dry cord care. At Dr. Leonardo, alam mo, very curious ako talaga dito sa topic natin. Kailan ginagawa ang unang yakap? Kasi sa akin, wala akong matandaan na may gano'n. Kasi ngayon lang very, ang DOH ngayon eh. So, kailan yung unang yakap? Yung ito po ba, yung pagkapanganak ng ina habang nasa delivery room, yung po ba, binibigay na agad ang OB doon sa ina? Kailan po ang unang yakap? Opo. Yan po ay ang pang-apat na step po ng EINC protocol natin. So, ito ay ang hindi paghihiwalay ng sanggol at ina o non-separation. Pagkatapos po ito ng pag-cut ng umbilical cord. Ito ay para ma-promote din ang maagang pagpapasuso. So, gaano po kaaga? Sa loob po ng unang 1 at 2 oras po pagkasilang. So, for the first to second hour of life, maaari na pong
maging ready ang baby na magsuso or magdede. No? Kung ang isang ina ay nasasaryan, for sure, 'di ba? Tulog pang ina dahil sa anesthesia. So, sa kanya ay ganun din po ba na agad-agad yung tinatawag natin na unang yakap? Apo. Kung ang nanay po ay nanganak sa pamamagitan ng cesarean section at tama po, gagamitan po siya ng anesthesia, maaring siya ay tulog, maaring tulog na nagigising, o maaring gising siya pero under the effect pa rin po ng anesthesia. No? Kapag ganito po at okay naman yung baby, well baby, no, maari pa rin pong mag-perform tayo ng skin-to-skin contact, no? Sa pamamagitan po ng paglagay ng baby sa dibdib ng nanay, doon po sa non-sterile part ng area, no? Ito po yung sa may malapit sa anesthesiologist, no? Ipapasok po yung baby doon, no, sa dibdib ng nanay, no, para makapag skin-to-skin contact. Pero may alalay po pa rin po ito at imo-monitor pa rin ang baby. Pero may mga ibang pagkakataon po na yung nanay po dumadaing na mabigat yung pakiramdam, ganyan. O halimbawa po, ganun nga, or tulog pa si baby, baka may tendency na mahulog, walang magbabantay. Temporarily po ay nilalagay muna sa isang warmer si baby o bassinet na may pailaw na para maging warm pa rin po ang temperature ni baby. No? Tapos pag medyo gising na po si mami at mahahawakan na niya kung wala siyang bantay o assist, no? Pwede na pong ibigay ang baby. At Dr. Leonardo, 'di ba sa panahon ngayon, ang father o ang tatay ay pinapayagan ng OB na pumasok, 'di ba? Pagka nanganak, nandoon na ang tatay, syempre excited. May pagkakaiba ba kung ang unang yakap o unang yumakap sa kanyang anak ay ang kanyang aba? Ito po ba ay pinapayagan? Ang konsepto po ng unang yakap ay ang pagdikit ng sanggol sa kanyang nanay. Para po ito, ang purpose po nito ay ang maagang pagpapasuso. So, maamoy ni baby ang amoy ni mommy, mahanap niya at makakapag-crawl siya, no? Parang hahanapin niya po yung nipple o utong ng mommy para siya ay makapagsimulang magpadede. Kung po tatay ang magiging unang yakap ni baby, no, hindi po magiging epektibo, no, kasi hindi naman po nagpapadede ang tatay. So, ito naman ang pinakamahirap na parte. Ng karamihan ito ang kino-complain ng mga nanay. Kailan naman daw ang tamang unang pagpapasuso sa isang bagong silang ng sanggol para makakuha ng colostrum? So, ang nasabi na po natin kanina, ang pinakaunang pwedeng maging oras ng pagpapuso ay within the first 2 hours, within the first to second hour of life, no? Habang nasa dibdib pa po ng nanay, maari na pong maging ready ang baby, no, na magpasuso. At ang makukuha po niyang gatas dito ay syempre ang colostrum ni mommy. Bakit na ganun ba kahalaga yung itong colostrum? Ang colostrum po ay ang unang gatas ng nanay na nagagawa pa lang simula nung 12 hanggang 18 linggo ng pagbubuntis ng nanay. At ito po ay nagpapatuloy na nagagawa hanggang sa mga unang araw po pagkatapos manganak. Kung mapapansin po ng mga nanay, no, ito yung malapot na parang kulay dilaw, no, pero pwede rin pong maging malinaw o kulay puti ito, no. Ito po ay mahalaga dahil napakayaman po nito sa nutrients o sustansya gaya ng mga protina, salts, fats at mga bitamina na kailangan po ng sanggol sa kanyang paglaki. At ang kompletong nutrition po na ito ay angkop dahil madali po itong madigest ng tiyan ng sanggol. Ito rin po ay nakakatulong sa magandang paglabas ng dumi ni baby, no? At ito rin po ay mayaman sa immunoglobulins at lymphocytes na kailangan po sa pagpalakas ng immune system at panglaban sa infeksyon ni baby.
no? At dahil po ito ay malapot, mabagal po ang daloy nito mula sa utong ng nanay, no? At maaaral po ni baby ang dumede. Paano magaganap ang unang yakap kung isang bagong silang na ina ay dumaraan sa postpartum depression? Opo, marami pong mga bagong panganak po talaga na may mga mood swings or may mga negative feelings po or may mga mild depression, no? Ang iba po ay tinatawag itong baby blues o postpartum blues, no? Ang itinuturing pong dahilan nito ay ang mga hormonal changes na nangyayari po during pregnancy at pagkapanganak. No, kadalasan po ito ay hindi pa apparent, no, sa mga una or dalawang oras, no, ng pagkapanganak, kaya maaari pa rin pong mag-perform ng EINC, no. Usually ang sintomas po niyan ay mga ilang araw after the delivery. So yung mga sintomas po parang laging umiiyak, irritable, balisa po yung nanay, maiipin, mainisin, o may problema sa pagtulog, na usually nawawala naman po yan after 2 weeks, no? Pero po yung mga nanay po na may mas seryosong sintomas na nakakaapekto na po sa pag-alaga ng kanyang sanggol at nakakaapekto sa tamang pagpadede, no? Or tendency po siya na saktan ang sarili niya at ang sanggol, no? Temporarily pwede pong ibang caregiver po muna ang mga alaga, no? Mas makakabuti po siguro ito habang nagsisik po si mami ng professional help, no? Tama po ba ang obserbasyon, Dr. Leonardo, na mas mabilis lumaki ang isang sanggol matapos ang unang yakap ng isang ina? Ano po ba ang higwagang nangyayari? Bakit mas mabilis nga daw lumalaki ang bata ka sa unang yakap? Opo, tama po ang nasabi ninyong obserbasyon, no, na dahil ang unang yakap, no, at palagi ang skin to skin contact ng baby at may nanay at ng nanay, no, mas maobserbahan po ng nanay ang mga feeding cues ng baby o mga senyales po na gutom na ang baby at gusto ng dumede, no. Kaya mas maaga pong matutugunan ang gutom dahil mapapadede po ito agad ng mas maayos at ng mas matagal. At bukod po dito, mapapanatili rin pong maganda ang temperatura ni baby at mas mababa ang enerhiya o energy na gagamitin sa pag-regulate ng temperature. At mas matutuon po ang enerhiyang ito sa kanyang paglaki. At maaaring maging kalma rin at mapayapa ang pakiramdam ni baby at mas bawas ang pag-iyak nito. Kaya po yan ay mas mabilis lumaki ang sanggol na nakapag-perform po ng EINC or may early breastfeeding. Yes po. At Dr. Leonardo, kasi meron akong nakausap na dalawang halos isang linggo pagitan lang sila, parang silang nanganak at para yung first baby. So, ang nagiging stressful ang nanay. Kasi sabi daw nila, paano daw malalaman na may sapat na gatas ang nasisipsip ng baby nila? Kasi pagka pinapasipsip daw nila ang baby, tapos pagbaba daw nila sa kama, ay iyak daw ang sanggol. So, hindi daw nila malaman may enough na gatas ba siya, lalo na, di ba, meron iba, ay maghihintay pa ng isang linggo, talagang makaroon ng sapat na gatas para maibigay sa kanyang baby. So, ano ang dapat gawin nila para malaman talaga nila na may sapat na gatas talaga, nasisipsip ang kanyang baby? Baka hindi kaya kulang, kaya iyak ang baby? Opo. Marami pong dahilan po ang pag-iyak ng baby, no? Pwedeng gutom, pwedeng irritable, may nagdumi siya at basa ang diaper or lampin, no? Pero kung ang concern po ng mga nanay kung sapat ba ang kanyang milk, no? Sa unang 24 oras po talaga ay syempre medyo mahina po ang pag-produce po ng milk, no? Pero karamihan po sa nanay ay nakakapag-produce po ng isang teaspoon or isang tablespoon o isang kutsara, no, hanggang isang onsa ng colostrum, no? At
sa mga unang araw po, kasi ang gastric capacity po ng isang baby, unang panganak sa unang araw po niya, mga ano lang po, mga size, mga 5 to 7 ml lang po, or isang size ng kalamansi yung kanyang tiyan, no? Kaya ang pagdede po niya, usually sa mga unang 3 or 4 na araw, ay sapat na po yung nakukuha niya sa nanay, no? Tapos pag madalas, no, ang pagpapasuso, syempre may stimulate po ang pag-produce ng mas madaming milk si mami, no? So malalaman po natin 'yon kung malalaman po natin na sapat na ang na-intake ni baby, no, kung payapa siya after ng feeding, no, or may ibang baby po na pag hindi sapat yung or hindi siya satisfied, no, umiiyak, no, tapos mas maaga po yung susunod niyang pagdede, no. So kaya kailangan po, importante po na malaman po ni mami na gutom na po yung baby, no. Hindi po pag-iyak ang senyalis na gutom ang baby. May mga mas nauna pong senyalis, no, na ito ay matututunan po ng nanay, no. So, Dr. Leonardo, bakit sa panahon ngayon na pinagbabawal na magbigay ng tubig sa bata? Let's say kung nagdede ang bata, so wala daw tubig na binibigay, yung bottled water na yung bato talalagyan mo ng tubig, tapos paminsan-minsan papainom mo as interval, hindi na raw ina-allowed ngayon? Kapag po ang exclusive breastfeeding po ang nanay o gatas ng ina po ang ini-intake ni baby, hindi na po kailangan ng tubig. Dahil ang gatas ng ina, lalo na yung mature milk, ay meron na pong tubig yon. So 90% po ay tubig, no? Tapos, tama po ba, Dr. Leonardo, ang ginagawa ng isang ina, kapag tuwing iiyak ang kanyang baby, pirmi na lang niya karga lagi ang kanyang baby. Kasi pag hindi daw niya karga, hindi daw niya kayakap ang kanyang baby, hindi daw humihinto. So, di ba parang mali din, parang na-spoiled ang kanyang baby. At isa pa, hindi makakapagpahinga ang dalawang mag-asawa. May mga bata po na, di ba po ang sinabi po natin ay ang skin-to-skin contact ay nakakapagpakalma po ng baby dahil nararamdaman po niya yung lapit ng ina, no, at yung init po ng ina, no. So kaya kumakalma sila kapag yakap po ng ina. So hindi naman po ito nangangahulugan na magiging spoiled yung baby paglaki. At isang katanungan, Doktor, after ng breastfeeding, kailangan talaga na mapaburp nila ang kanilang anak, di ba? Ang kanilang baby, kailangan po ba talaga pa-burp? Kasi ang sabi naman sabi nung isa, sabi daw niya, ma'am, wala naman ako naririnig ng yung pag-burp daw niya na sound. Pero paano, let's say kung walang sound, at talaga hindi daw nila pinababa ang baby, kaya baby siguro na naiirita dahil nga, baka siya naman ay gusto na pababa. Kaso ayaw naman nila ibaba dahil wala daw yung sound na nag-burp na raong baby. So, paano ang tamang gawin? Opo. Importante po na makapag-burp ang baby, no, para po mailabas po yung excess na hangin po na intake niya during the feeding, no. Pero pwede pong makarinig tayo ng burp, pwedeng hindi, pero usually pag tulog na si baby at komportable na siya, pwede na po natin ihiga, no. Kailangan lang alalay at tingnan natin baka maglungad, no, kung hindi properly na burp yung baby, no. So kung maglungad, aalalay lang, no? Kasi pwedeng ma-aspirate yun at mapunta sa baga ng baby. At pwede po ba, Doktor, na ipadapa ang baby habang hindi siya nagbe-burp? Mas maganda po siguro na hawak ng nanay, no. Tapos yung pagdapa po kasi parang baka hindi po natin makita, no, na yung tamang paghinga ni baby pag nakadapa, no. So kung idadapa po, dapat nakikita po natin yung paghinga ng baby, yung ulo niya nakikita natin, no, na nakatagilid, no. Pero
kung magpapa-burp po, pwede pong naka-upright position din po ang baby. So purpose, Dr. Leonardo, so based on your experience, dahil siyempre sa ngayon, talagang ito ang talagang kautusan ng DOH na talaga kailangan breastfeeding talaga ang dapat ibigay sa bata. At ngayon, dito nga sa unang yakap, na ito talaga gusto at ginagawa ng bawat hospital na ano ay yung mensahe sa mga magulang, lalo na sa ina, na feeling nila ang hirap, ay talagang wala ang gatas lumalabas sa akin, mas gusto daw nila paglabas sa ospital, gusto nila ng formula milk. So, doktor, anong ang advice po ninyo sa mga ina na parang nawawala na kanilang pasensya o kaya na-stress na talaga, wala talaga gatas lumalabas kahit daw mag-breast pump daw sila, wala daw talaga lumalabas, kaya sila hirap na hirap. So sa mga nanay po na gustong mag-breastfeed, no, dahil po ito ay libre at napakasustansya, na wag po kayong mawawalan ng pag-asa at ng confidence, no, na mapapasuso nyo ng maayos ang inyong baby. Sa mga unang araw, maaari pong mahirap ito, ngunit konting tiyaga lang po at may stimulate din po ang pagdami ng inyong gatas, no, kung lagi nyo pong napapasuso, no. At kung minsan, yung ibang nanay po ay nag-hand express, no, in between the feedings, no, para rin po ma-stimulate ang pagdami ng pagdami ng milk ng mommy, no, para maibigay po kay baby. So lagi lang pong pasusuhin or padedein si baby at ma-stimulate po at dadami po ang inyong gatas sa kalaunan, no. Kung may mga concerns po naman na tungkol sa dami ng pagsuso or hindi tamang pagsuso or mga problems sa attachment, sa nipple, may mga grupo po na available, no, sa Facebook or sa hospital mismo, no, or sa mga health facilities, no, nagtuturo ng tamang attachment, tamang pagpiga, no, ng hand expression, no, tamang duration or frequency ng feeding, no? So parang breastfeeding education po. So may mga grupo po na sumusuporta sa exclusive breastfeeding. Doktor, meron pong nagtatanong dito, Doktor, masama po ba na hinahalo daw niya kasi yung nga, makokonti lang daw ang kanyang build. So kasi siya ay nakpapam. So ang ginagawa daw niya ay nagmi-mix daw siya. May breastfeeding at meron ding formula milk. To po ba okay lang okay lang ba itong ganitong ginagawa niya? Kesa sabi daw niya kasi wala talaga akong masyadong gatas, yung bata iyak ng iyak po. So pag binigay daw niya ng formula milk, tumatahimik daw ang kanyang baby. Sa mga nagmi-mixed feeding po, no, so maaring iniisip nila wala na pong choice, no, kasi kulang, pakiramdam po nila kulang ang gatas nila. Gaya po ng sabi natin kanina, siguro parang madalas lang na pagdede, no, para ma-stimulate yung kanyang milk supply, no, pagdami ng milk supply. Opo, tapos po pag madami na po, yun magiging sapat na po, no. Kasi pag nag-mixed feeding at gumamit po ng nipple or yung parang chupon, no, maari po kasing magkaroon ng nipple confusion, no. Baka hindi na po magdede yung baby sa mommy kasi parang mas hinahanap na niya yung consistency po nung nipple nung bote, no. Kaya baka hindi na po niya gusto yung nipple ng nanay na mas malambot, no. Opo. At ito pa, meron siyang next question. Doktor, anong gagawin ko dahil nagmi-mix daw siya, tapos daw na nagbe-breast pump daw siya, na wala na raw gatas lumalabas sa kanyang dibdib. So ano ang dapat niyang gawin? Kasi gusto pa rin daw niya mag-breastfeed, pero wala na raw lumalabas ng gatas. Opo, tama po yan. Pwede po tayong dumulog, no, sa mga health facilities, no, na mayroong mga lactation management lactation committee, no, na maaring magturo po sa nanay, no, para ma-relactate po siya, no. So marami po tayong mga grupo diyan na available. So
maaari po siya maghanap at magpatulong ng expert health po. Yan po. Maraming salamat po. Ang nakasama natin ay si Dr. Sherwin William Leonardo mula po sa National Children's Hospital. Bahagi ng hiwaga ng ating pagkalikha ay ang malalim nating ugnayan sa ating ina. Dulot ito ng makaduktong nating umbilical cord upang unang pagpapasuso at unang yakap. Bagamat ay may mga kwento na nagpapabayang ina sa ating lipunan, iilang kaso lamang naman ito. Mas marami pa rin ang mga ina na kahit kanilang buhay ay kanyang gagawin para lang iaray sa kanilang mga anak. Kaya sa mga anak na nakikinig sa atin, palagi naway nating alalahanin ang damhin ang unang yakap ng ating ina sa atin. At sa mga ina naman, kapag po kayo ay may mga lesson, lalo na po sa mga may firstborn baby, ay talaga, o kaya naman yung first baby po ninyo, talaga pag uwi ninyo, hindi nyo binigyan ng, kapag hindi nyo sinunod ang DOH, hindi po kayo nag-breastfeeding. So, naka-formula milk kayo, baka sabihin kasi nila na sila ay mga working mothers. So, mas maganda talaga na mag-breastfeeding po kayo. Kasi ang sabi po daw nila, kapag ang ina ay nagbe-breastfeeding, ito pa isang last question, Doktor. Kapag ang ina ay nagbe-breastfeeding, mas close daw ang bata sa ina? Tama po yan. Mas magiging malapit po ang bonding ng baby at ng mommy dahil po mas madalas po ang pagiging malapit nila sa isa't isa dulot nga ng skin-to-skin contact at ng pagpapabreastfeed. At ito ang mga nagbe-breastfeeding ay ito din ay mabilis din bumalik sa dating shape ang katawan ng ina kapag sila ay nagbe-breastfeeding. Opo, tama po yan. Yan po, maraming advantage po ang breastfeeding, ha? Opo, so maraming salamat po sa pagsama po ninyo sa pang-Miyerkules na edisyon ng programa na naghahatid ng tamang impormasyon at tamang serbisyo. Ito ang Health and Travel at Serbisyo Publiko. At ako pa rin ang iyong agarang serbisyo lady. Kasama po natin si Dr. Leonardo na naghahangad ng isang maganda at makabulang araw para sa iyo at sa iyong mahal sa buhay. Bye! See you again po next week po. Bye! Health and Travel at Serbisyo Publiko. Serbisyo Publiko with Dr. Hilda C. Ong. Ang programang tunay na serbisyo publiko na nakaka-touch ng puso. Health and Travel at Serbisyo Publiko. Ang programang tunay na serbisyo publiko na nakaka-touch ng puso.